guys, it's Tiana Bu and welcome back to my channel. So this is another travel video meaning another travel hack, ganun. Kala mo naman. Pero ayun nga, nandito na ako sa T3 and it's already 9:03 PM. Boarding na kami ng 9:55 PM going to Taipei. So if you watch my previous video, yung Singapore video, nag-share ako doon ng travel requirements as well as yung mga kailangan na ipakita sa immigration or sa IO. Basically, yung IO experience ko. So, yung buong IO experience ko, it was super faster than nung nag-Singapore ako. Kasi ang hinanap lang sa akin, or ang tinanong, walang hinanap, ang tinanong niya lang sa akin is kung ano ba ako, kung government employee ba ako, and sabi ko hindi, and then sabi niya, ano pa? Tapos sabi ko, student. Tapos ayun, tapos sabi niya, sino kasama mo? Tapos sabi ko, mom ko, nanay ko, ayan, nasa likod ko. Ayun lang, tapos tinatahanan niya, then tinanong niya lang kung kailan yung balik, pero she didn't even ask for my round trip ticket. So, sinabi ko lang, and then ayun, gora na. So, it was just less than 2 minutes, okay na kami doon. And then now, na magbo-boarding na kami ng 9:55 PM, na-realize ko, kasi syempre nag-research ako ng possible itinerary namin ng nanay ko, kasi nga medyo senior friendly na dapat yung itinerary natin. Pero di siya senior ha. Pero ayun, dapat sobrang light lang ng maging travel namin since nandun lang kami para mag-relax lang talaga, gala-gala lang sa tabi-tabi. So, ayun. And since nga 9:55 PM yung boarding ko, yung baba namin dun is around 12:55 AM or 1 AM, and nalaman ko na walang physical SIM na available. So, sarado lahat ng booth doon pagdating namin ng 1 AM. So, syempre, I need to find an alternative para doon sa SIM card, since I have to access the internet para sa mga Google things ko at saka sa transportation system. Yun. Kasi nga, hindi nga ako familiar doon sa lugar, and it's my first time traveling to Taiwan. So, ayun na nga. At dahil nag-research ako, naghanap ako ng alternative. So, nalaman ko, guys, na meron palang app na ito. Ito yung app na yun, share ko sa inyo. It's called Airalo. So, pwede nyo siyang i-download sa Google Apps nyo or sa Apple Store. It's called Airalo. Ilalagay ko yung name dito. And also, pwede nyo siya i-access sa internet. Online lang. It's airalo.com. Ayan, itong Airalo na to is a digital SIM. It's eSIM, meaning you do not need to have a physical SIM. Pag may Airalo na kayo, eSIM na siya, i-download nyo lang siya, and then magkakaroon na kayo ng internet. So, after nyo siyang i-download, syempre bago kayo makarating dun sa internet, you have to download it, and then you can check kung anong country kayo pupunta, kung abot ba ng service ng Airalo. Pero sobrang daming countries na available. So, may Philippines, Japan, United States, Singapore, Thailand, China, Hong Kong, Turkey, Australia. So, ang daming available. You can just check that online. And of course, check nyo din kung compatible yung phone nyo sa eSIM. So, itong phone ko is iPhone 12 Pro Max and compatible naman siya. So, if you have the same phone, pareho tayo. So, ayan. Check yarn. Tapos, ayun, once na na-download nyo na and na-access nyo na siya, so, pwede na kayong mamili kung anong package available, kung gaano katagal yung stay nyo, and kung ilang GB yung kailangan nyo sa buong stay nyo. So, just download the app. And this app is also a game changer, guys, kasi nga, eSIM na siya. So, hindi na kayo mahahassle magbukas ng phone nyo para lang maipasok yung physical SIM, and also, malaki yung matitipid nyo dahil hindi na kayo ma-charge dahil sa roaming. So, yun lang. Insert ko lang tong travel tax rates. So, bago kami nag-proceed sa aming boarding gate, nagbayad muna kami ng travel tax. Yun yung pinakauna namin ginawa. And if you're a tipid girly like me na nanghihinayang sa convenience fee kapag online kayo nag-book ng travel tax, dito na lang kayo sa airport, since maluwag rin naman, hindi ganun kahaba yung pila, and marami silang travel tax na counter. So, 1,620 pesos lang eksakto yung babayaran nyo. And ayan, after nun, nag-immigration kami, tapos nag-dinner kami. Dito na yan sa Kenny, after na yan ng immigration. Regarding naman sa money exchange, dito ko talaga na-discover yung GoTime. Nag-order ako ng card nila. And then, yun yung ginamit ko since wala siyang service charge kapag withdraw. Usually kasi parang 200 to 300 pesos yata yung service charge. Ito wala. Then for me, pinakamalapit talaga yung conversion niya
sa Google Rate. So, ayun, dito kinuha ko lang yung bagahe. And after nun, may Lucky Land winner na pwede kayong manalo ng ilang NTD. Tapos pwede nyo gamitin sa shops. But, dati yun, hindi ko lang alam kung meron pa ngayon. So, ito naman, nag-bus kami papuntang Siemending. Bumili lang kami sa 7-Eleven ng card. And then, after ng bus, ayan, nag-taxi naman kami. Nung sa station na babaan, so nag-taxi kami after papunta sa Tomorrow Hotel. So dito kami nag-stay since maganda yung review. Super lapit talaga niya sa mga kainan and bilihan. But first order of business ay mag-Watsons muna. 24 hours kasi yung Watsons. So, ayun, nag-enjoy ako. And, ayan na nga, dyan kami nag-buffet breakfast sa Hotel Midtown Richardson. So, if gusto nyo, sa Tomorrow Hotel kayo mag-stay and mag-avail na lang kayo ng buffet breakfast nila, pwede naman yon. Since mas maganda pa rin for me ang location ng Tomorrow Hotel. And, mas malapit talaga siya sa transportation and also dun sa mga food stalls. And, ayan, may grocery lang kami na pinuntahan. I forgot the name kasi November, October pa tong vlog na to. So, masarap yung Milano, yung sa pasalubong, masarap yun. And, ayan, nag-try lang ako ng iba't ibang milk tea. Ang favorite ko pa rin ay Sing Futang. And, ayun, mahilig talaga ako sa milk tea. Hindi ko na lang din na-videohan yung iba pang food, pero ibang night markets din ang na-try namin. Pero, ayun nga, hindi ko na na-videohan since wala lang. Ayan, meron din kaming 7-Eleven. Iba't ibang theme yung 7-Eleven nila, so try nyo. And yan, ay kapag morning, dun sa may rainbow na sikat, sobrang chill ng lugar and malapit lang kami. So, nung nag-Taipei 101 kami, nagpunta kami sa second floor cafe. May view kasi siya nun. And, ayan, nag-try lang ako ng truffle fries and milkshake nila. Ang sarap, ang tamis. Tapos, dun lang kasi kami talaga kumain sa Din Tai Fung ng day din na yun. So, ayun. And that's me making my own milk tea. Siyempre, ako ay happy dahil milk tea yan, mga be. So, still, ang favorite ko pa rin ay Sing Futang. Pero masarap pa din naman kasi for me, lahat ng milk tea ay masarap. Yun lang. If you reach this part of the video, alam nyo naman na puro kain lang talaga yung ginagawa ko sa travel. Pero next travel ko, feeling ko hindi na siya puro pagkain na lang. So, see you on my next one. Babush!